Ka manibago ha. Wait lang, lalagyan. Lagyan ko. O sige. Standby, quiet please. Yan, napaka-dark na yan. Dadalhin kita sa aking mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. At syempre po, special day today. Okay, bago po ang lahat, bago natin ay pakilala ang ating dati nyo nang kilala. Ay batiin muna natin ang ating pumasagapakinig sa apat na sulok ng mundo, ang ating mga OFW, ang ating pong radio, ang Armed Forces Radio, ang ating pong mga boss, hello po, saludo kami sa inyo, ang ating technical side, mga kababaihan at kalalakihan, salamat po sa inyong suporta palagi dito sa ating programa. Okay, ayan, pakikilala natin yung ating beautiful na bumalik. Sabi nga, babalik ka rin. Okay, pakilala natin si Miss Jeline Valenzuela, ang ating life coach. And of course, kilala rin siya bilang Miss Money Magnet. Palakpakan muna natin. Welcome back! Hello! Bumati ka sa ating mga followers and viewers na miss ka nila. Go ahead. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat po ng ating mga nanonood, Luzon, Visayas, Mindanao, Asia, World, Universe. And then, eto po, nagbabalik ang inyong lingkod. O, yan. Mukhang nasa London So, Bridge ka. medyo isang taon pa mahigit. Oo, diba? Ha? London Bridge ba yan o San Francisco? San Francisco yan? Okay. Ayan ay elemental, may tubig, may araw, may bundok, di ba? Yes, tingnan Kompleto nyo. tayo, may himpapawid. Unang pagbabalik para buo yung ating elements. Di ba? Okay, so nakikita nyo, parang hindi nagbago ang ating Miss Bunny Magnet, ano? Parang wala lang, pero may malaking pagbabago sa kanyang buhay dahil meron na siyang inspirasyon ang Yes. kanyang junior baby. Ayan, di niyo pa pinapakita gaano eh. Okay, kumusta na ang buhay ng mama? ng Mas mami? maganda kasi yung private life. Oo. Pero ang sarap maging mama. Exciting. Exciting, nakakapagod, especially wala akong kasama sa bahay, kaya yon parang hands-on talaga ako. Yung mga hindi ko nagagawa before, nagagawa ko na ngayon. Pero sa totoo lang, sobrang hirap pala maging nanay. Alam mo na Diyos ngayon. ko. At napakahirap manganak. Pero ano hindi Yes, halata. pero masaya. Parang wala lang, hindi halata. Tamang alaga lang yan. Okay, anyway, na-miss ka ng ating mga Kasi viewers. hindi ibig sabihin kapag nanganak ka na, hahayaan mo na yung sarili mo. Kailangan, lalo na pag yung mga atake ng mga postpartum na yan, matindi pala yan. Grabe, nakakasira ng ulo Correct. yung postpartum. Kaya, yun. Pwede rin, time will come, pwede tayo mag-advise dito ng mga ganyan. Anyway, dahil sa ating pagbabalik, maraming nanghihingi ng advice. Marami nang natataranta dahil sa
Ghost Month daw. Yan, napakaganda Alright. ng tatalakayan Pero natin. pwede bang... O, diba? Yes. Dahil- Pero bago ang lahat, Tita Terry, Sige, batiin go muna. muna. Bumati muna tayo. Okay, go. Batiin muna natin ang ating mga viewer. Lalo na sa 402nd CDC and RRIDN. Naku, ito ay ating mga kasundaluhan. Oh. Si Lieutenant Colonel Pedro Dacanay Jr. ng 405 CDC Director po yan. Tapos, si Colonel Sideriaco A. Lumasqui. Siya po yung 402 CDC Director. At ang kanyang mga kasama, Sergeant Antonio Ronquillo, Sergeant De Los Santos, Sergeant Tanyon, Sergeant Signo, at ang kanilang mga staff, sa admin, Private Ariola, Private Sevilla, at marami pang ay dyan sa Japan. Yan. Takahiro Kamay, hello. Yan, mga friend natin. At ang ating mga kaibigan from Singapore, nandito sila ngayon sa Philippines. Magkikita-kita kami ngayong Wednesday. Our friends from Singapore and Korea. Yan, na pinamumunuan ni Mr. Richard Lim. And of course, dami ng lubos-lubusin ko muna, ha? Yes, go. Ang ating mga kaibigan from Top Jabi International Manpower, ayan, nanonood yan sila. Sila yung ating mga OFW na spread sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa Middle East. Yan, maraming salamat. At sa ating kay Miss Angel Cell, dyan sa 806 ng JP Rizal Poblacion, Makati. Yan, meron yan silang laundry dyan. Yan, si Ma'am Jen. Okay. Yes, okay. So, yun lang po. At, interesting topic natin ngayon. Kailangan di tayo magpaligo-ligo. Alam mo naman. Yes. Ang ating kaibigang si Sing. Okay. Ang topic po natin ngayon, kasi malapit na, no? Malapit na po ang Ghost Month. Yung Ghost Month, yan po yung buwan ng August. At syempre, makinig po kayo kasi maraming bibigay sa inyong tips si Miss Money Magnet kung ano ang mga dapat gawin at hindi gagawin. Ayokong matulad kayo sa akin. Ako po ay naging biktima ng Ghost Month 2024. Yes! Hindi nakinig! Hindi nakinig, nagtanong pa ha, nagpa-advise pa, pero hindi ginawa, hindi sinunod. Ayan. Alam niyo po, ako ay naakit sa matatamis na salita ng isang architect. Hindi na natin bagitin kanyang pangalan. Ito pong Ghost Month na to, sobra po. Mag-iisang taon na po sa August. Yung pong maliit lang na resort na pinagagawa ng anak ko, dyan po sa Camarin, Caloocan, mag-iisang taon na po yung, ang nandun pa lang po yung lahukay na nilagyan ng hollow blocks. Kasi po, ang gawa pala ng mga architect na yan makikipag-sarado sa iyo, magkakaroon kayo ng contract, pero yung perang ida-down mo, ay ginagamit muna nila sa iba, at saka ibang client, and then parang pinaiikot. So, ganun na naging problema na nawala ng budget para sa amin. Ang naibigay na namin cash is 700K na, imagine, Wala, yun pa lang ang nagagawa. So, ngayon makinig po kayo kasi para baka kayo po ay na-experience nyo ito at makinig tayo kay Manotay, kay Miss Money Magnet, bibigyan niya tayo ng tip paano kontrahin, paano dapat gawin. Yan, importante po yan. Yan, okay na. Bigyan na natin ng pagkakataon kay Miss Money Magnet. Go. Okay, hello kay Miss Bang Francisco. Okay, let's go to our Ghost Month. Ito si Tita Terry, ito ay nagtanong pa dati. Hindi naman nakinig. Ayan, 1 year siyang nagsuffer, until now, hindi siya nabalikan. At kawawa ang kanyang anak na OFW kasi ito ang gumagastos. Lalo na po sa ating mga OFW sa buong mundo, mag-ingat po tayo sa mga ilang contractor na hindi po sumusunod at ginagawa. Na-experience ko rin dyan, kalahating milyon ng aking bahay ay bulok-bulok hanggang ngayon, hindi na natapos.
Okay, dahil ako ay tinakbuhan din. Okay? Pare-pareho tayo ng mga experience. Pero sa akin, hindi ghost month yun. Pero Okay? ano, Dahil sa excuse sobrang lang, tiwala naman Miss, ito. to correct muna. Sa ngayon naman, hindi naman niya po ako tinatakbuhan. Bumagal lang po talaga yung takbo. Parang hihinto, mag-aano ulit, hihinto. So, yun yung kailangan ko malaman kung anong dapat gawin para magtuloy-tuloy na siya. Kundi, baka makarating kami kung saan na magiging problema niya at problema ko rin yung aking gagawin. Yun yun. Ayun. Okay. Minsan kasi, maaari siguro, pag nakakuha na ulit ng panibagong project si contractor, ito yung iyong project na ang isusunod. Pero hindi na lang natin, ito'y siguro idaan na lang natin sa mabuting pakiusapan kung kaya naman. Kung hindi, insenso mo na ito. Yes. Nagre-ready Insenso na mo na si ako. contractor. Sa akin na yung picture Actually, lahat. may ginagawa tayo dyan. Okay. Actually, kung para daw maging swerte, no? Para maging maayos ang takbo. Actually, ginagawa ko, di ba, nagno-numerology ako, nagla-life path. So, life path numerology, inaayos ko yon. Actually, ito ay isang paniniwala, maniwala man tayo o hindi, ito ay isang paniniwala and ginagawa ko na rin ito for almost 15 years na kapag ang tao pala may sobrang mabigat na problema, galawin mo yung life path. Kailangan i-recompute mo. Pag na-recompute mo, as a numerologist, para kaming mga doktor na ang sakit ay kailangan bigyan ng lunas. So ngayon, i-advise ng numerologist bilang doktor ng kanyang life path kung ano yung gagawin niya. O halimbawa, katulad sa'yo, hindi magandang nangyari sa construction mo. So, aalamin natin kailan nag-start ang construction, ano yung address ng lugar, ano ang pangalan ni architect or ng contractor kasi in the other side, maaring paano kung sa past life may ginawa ka rin na hindi maganda kay contractor. Mga ganitong paniniwala, pero ito ay effective. So, kailangan natin ito galawin. So, pag nagalaw ito, unti-unti itong nagbabago ng life path. So, baka magawa natin yan ng paraan later. Okay, let's proceed tayo doon sa ating ghost month, lalong-lalo na. Ang Pilipinas ngayon ay nagsasuffer. Napakaraming Pilipino, sa totoo lang, yung iba natutulog na hindi na kumakain. Even me, I experience napakabigat ang mga negosyo, bumigat ang mga, kaya kailangan matuto po tayo ng balancing. Ano yung balancing? Ito yung pambalance sa takbo ng buhay araw-araw at sa mga negosyo natin. Ako, kailangan nating matutunan to. So, maraming natatakot na, Miss Jeline, mag-ghost month na dahil ako ay inyong minumulto araw-araw na matahimik ang aking buhay. Ayun. Kaya nagpumilit na lang ako na lumabas ulit at bumalik dahil kailangan ng tulong at ito ay malaking tulong sa Pilipinas. Okay. Ano kasi Tita Terry, lalo na ngayon 2025 Year of the Snake, ang sinasabi ko, ang sitwasyon ng Pilipinas, hindi ito sa unang taon makikita. Kung hindi ito ay pumapasok sa second quarter, third quarter, hanggang pa fourth quarter. Bakit ngayon marami na nag-uumpisa, nagre-reklamo, biglang humina, ilang buwan na walang kita, ang mga negosyo, tapos sila ay humihingi ng tulong sa akin. So in general po, ito para hindi ko, kasi minsan hindi ko po kayo masagot isa-isa, no? Dahil ako'y busy, may baby na rin po ako, may negosyo, may appointment, may meeting. So all in one na ang aking trabaho ngayon. So para po sa, dahil mahal namin kayo ni Tita Terry at si Tita Terry naman ay sabi, partner, bumalik ka na. O sige, eto, ngayon tayo ay nagbabalik. So sa Ghost Month, ito ay ang paglabas sa isang taon ng mga ghost na yung iba dyan hindi naaalala, no, ng mga kamag-anakan o kapamilya. At yung mga ancestors pa natin. Sa history natin ng buong mundo, kahit sino sa atin, we did the blood. Blood bath ba ito? Hindi ito bloodbath, okay? So, ang tinatawag natin na bloodline, na karmic na tinatawag, lahat tayo meron yan. Lahat ng mga ninuno natin ay naging parte ng gera, naging parte ng colonization, naging parte ng kingdom colonization. So, napupunta ito sa ating present life. Ngayon,
ano daw ang mga dapat gawin during ghost month. Kasi eto kasi ang mga ghost na kung saan maaaring paglabas nila sa gate of hell, hindi na sila makabalik. Ayaw na nilang bumalik. So, nangyayari, mag-i-stay or mananahan ito sa iba't ibang bahay, iba't ibang tahanan, iba't ibang negosyo. Ito ay maninira. Yan ang kasabihan. Yan ang ayon sa mga paniniwala. So, ano ba ang dapat mga tandaan at hindi dapat gawin? Eto, paalala po muli, maniwala man tayo o hindi, pero wala naman pong masama kung tayo ay sumunod. Okay, so parang ano lang ito, New Year ulit, New Year. Ang Ghost Month ay parang bagong taon para sa atin. Dahil alam niyo po ba na kung tutuusin, may isang calendar na sa Gregorian calendar na ang New Year ay nag-i-start ng April. Okay? Ang New Year ay April. So, ibig sabihin, ang Cambodia ang sumunod sa New Year. Kasi ang Cambodia, doon po kasi ako nakatira dati at may business ako doon, sinusundan nila April at yun ay birthday ko mismo, ang New Year. So, sa makatuwid, April, May, June, July, August, 4th of the month is always a death month, ang ghost month. So, ibig sabihin, ito yung maraming problema, sakuna, break up ng mga relationship, sakit, lahat bagsak ng negosyo, at ito po ay proven taon-taon na pagpasok ng July, August. Ngayon pong taon, ang Ghost Month ay mag-i-start ng August 4 at magtatapos ng September 3. So, isang buwan po yan. So, maging maingat po tayo. Ano ang mga dapat nating gawin during the Ghost Month? Eto, sa mga Chinese, sila ay nagbe-burn ng Joes paper. Joes paper. Food offering. Ano ba ang itong taon? Anong pagkain ang dapat mong i-offer during Ghost Month? Okay, nilutong bigas or cooked rice, chicken, roasted pork, fruits, tea, or rice wine. So yan, tandaan niyo po yan ha. Sa prutas, napaka magandang offer ay apple at orange. Kasi ito ay nagsisimbolo ng prosperity. Ito yung richness. Diba tangerine is a richness? Juicy. Ang apple is only luxury people can have it. So yan, pwede po nating i-offer. And mag-incense po tayo at mag-candlelight. Tapos, sa mga Chinese, meron silang mga puppet show. Kaya ang mga kaluluwa daw ay ma-entertain. So, pwede siguro kayo magpalabas ng mga puppets during the night or every time during the Ghost Month para sila ay ma-entertain. Kasi nang sinaunang panahon, ang napapanood nila, wala silang TV. Mga puppet show, presentation, mga nagpi-play, mga stage play. So, yan. Pero, mas famous ang puppet show nung kapanahunan. So, yan daw ay dala-dala hanggang ngayon ng mga ghost na lumalabas sa pinto ng Gate of Hell. And then, ang sumunod, ano ba ang dapat? Ay, oo nga po pala, kung kayo ay mag-o-offer during the Ghost Month, lalo na sa inyong mga kamag-anak, kapamilya, kanuluwa ng inyong mga mahal sa buhay, maglagay po kayo ng altar sa labas ng bahay. Okay? This is another tip, ano? Maglagay po kayo ng altar sa labas ng bahay at doon nyo po ilagay ang kanilang mga pictures or pictures ng inyong mga ancestors. At maglalagay po kayo doon ng pagkain, incense, at saka pera, pampaswerte. Kasi ang pera, kapag tayo raw ay nag-offer ng pera sa kanila, ang mga kaluluwa ay magiging masaya. Okay, ano yan, Miss Jeline? Perang totoo? Hindi po. Pwede po kayong bumili ng money na pang-offer, yung sa Chinese, or magpa-print po kayo ng real money ng Philippines. Ang advantage po, marami po nagtatanong, Miss Jeline, eto po ay mag-burn ka
para ito ay kanilang ma-receive. Pero kung maglalagay ka lang doon sa outside, ito raw ay kanilang bibit-bitin. So, ayan. So, tandaan niyo po yan. Para po mas mabalance po ang inyong mga negosyo, ang ating mga kabuhayan, ang takbo ng ating buhay araw-araw during the ghost month. Okay, ang sumunod, ano ba ang may tanong po ba kayo, Tita Terry? Kasi magpo-proceed ako dun sa mga hindi dapat gawin. Na ito ay kabilit-bilitan ko kay Tita Terry na huwag niyong gawin. Yes, 1 year talaga suffering. Huwag Stress. niyong gawin, lahat. pero ginawa niya. O yan. So later, bibigyan kita ng precautions, ng medication, kung ano yung gagawin mo para ito ay taboy ang tinatawag na kamalasan. Kasi ako, to be honest, grabe rin ang dinanas ko. So, yun, thank God naman, medyo nakahinga-hinga na ng maluwag. Okay? That's part talaga. 2025, napapagkabigat ng sitwasyon. Papasok pa tayo ng hanggang 2027. 2028 tayo makakalampas talaga sa bigat ng buhay. Pero, wag po tayong mawala ng pag-asa. Kami po ay patuloy dahil nakabalik po tayo, patuloy po kami magbibigay sa inyo ng serbisyo publiko na ma-inspire po kayo at matulungan kung ano yung mga bagay-bagay, okay? Okay, ano ang mga hindi dapat gawin Yes. during ghost month? Oh, kauna-unahan, ang sabi ko kay Tita Terry noon, huwag ka magpapakonstruct. During the construction, during the ghost month. Magaling sila eh. Sabi ko, magaling may mag- date akong nilagay. Oh. At eto po, maraming mga tao na madali tayong mai-persuade, madali tayong mapaniwala. Ayan. Doesn't matter kasi ganito lang yun. O sa bagay, hindi natin masisi tao. Tayo ay tao lamang, nagkakamali at mabilis tayong ma-encourage, madali tayong mahimok. Kasi tayo may puso, lalo na ang mga Pilipino maawain. So kapag may tao na nagsabi sa atin ng ganito, tingnan po natin yung capacity. Although hindi kasi, minsan din po kasi, hindi rin kasi natin ma-predict kung ano yung mangyayari. Sometimes it happen na baka may nangyari din kay architect na hindi maganda. So, and may mga sitwasyon din. Alam mo yon, yung mga ganun na sitwasyon. Pero, minsan, lawakan na lang din natin yung pangunawa. So, siguro may mga bagay lang tayo na pwedeng gawin para ito ay mapakalma at maayos. Okay? So, sa mga consultancy, pwede nyo naman akong kontakin dito sa Buhay OFW at sa aking Facebook account. Okay, bawal mag-swimming ang pangalawa. Bakit maraming mga tao na after nilang mag-swimming during ghost month or habang na-swimming sila, maraming na aksidente, namamatay, kinakain daw ng dagat, kinakain ng ilog or something. Kasi ang isa sa pinaka-biggest precautions pagdating ng ghost month is water. Anyway, black is water ha. Black is water. Black is a symbol of water. It's a deep root of water foundation. Pero kapag ikaw ay inabuso mo ang hindi pagbigay ng respeto daw during that time, so many souls will capture your body and they will replace you. So maaaring buhay ka, na umuwi ka sa pamilya mo, pero bakit? Ang daming nangyayari sa'yo. And take note, kapag walang nakakaalam na halimbawa, healer or mga katulad namin, pag hindi ka natulungan, it's your lifetime na marami ka ng sitwasyon na mangyayari. And then sasabihin mo, bakit kaya ganito? And that karmic, mapupunta yan sa pamilya mo, mapupunta yan sa asawa mo o sa mapapangasawa mo. They will carry that karmic. They will carry that souls and spirit within you. Kasi, ang mga souls daw, na lalo na hindi naaalala, they want to go back to the world. So, they will live with someone's life. Parang November na, nagtatakutan na tayo. So, the next is,
yung mag-move ng houses, yung maglipat during August. Yung kapatid ko naka-experience nito, ayaw rin makinig. Lumipat ng August, ayun, impyerno buhay niya. Correct. Bagsak siya. Pati sasakyan, mga sasakyan, talsik. 1 week lang. Talsik lahat. Diba? Hindi ito pananakot, pero kung hindi ka rin naman naniniwala, okay lang eh. Pero something talaga eh. Yes. There is something talaga all the time eh. Na-experience ko So na we yan. need to be careful. Na-experience natin. Yes. Super. Ito pa, another one. Getting married. Huwag ka magpapakasal during that time. Okay. Ang dami kong sinabihan, even the celebrities. Wala. Di nagkatotoo lahat. They separated. Ito po ay hindi pa hula. Ito ay dumaan din tayo sa mahabang masusing pag-aaral ng mga bagay-bagay. So, hindi naman po tayo magbibigay ng advice kung ito naman ay hindi naman based from the true-to-life story and experience. So, hindi po namin ini-encourage dito na paniwalaan nyo kami sa ngalan ng KBP. Ito po ay rules. Tayo po ay KBP license. So, yon. And then, next po ay, alam niyo po yung pag-whistle or pagpipito or yung pagtatawag ng gabi. Okay. Ang ibig sabihin po niyan, kahit na may ibang tao kayong tinatawag or yung kahit maghihim ka lang, ibig sabihin nagtatawag ka pala niya ng souls and spirits. Iwasan po natin yan lalo na sa ghost month. Yan. Okay. Tapos, ang sumunod ay ang pag-stay ng late sa labas. Unless na manananggal ka o aswang ka daw. Joke lang. Ang pag-stay, lalo na mga kabataan, ng mga bata, iwasan na mag-stay sa labas pagtungtong na ng hating gabi. Yan. Ayan, sana marami kayong natutunan at nabigyan namin kayo ng mga ilang advices na pwede nyong gawin during ghost month. So, ito ay maganda kasi preparation papasok ang ating ghost Parang month. hindi kayo matulad sa akin. Mabuti na lang nandito yung ating partner. Ayan, tuturuan niya ako paano kontra. Ayan, siguro makakaraos na kami ni Arky. Arky, ha? Eto ha, pag ito hindi pa to tumalab, sa iba ka na mapupunta. Sige. Tama. Diba? Actually, may mga ginagawa kasi, ako kasi ang master, ko, is numerology. So, katulad dito, halos araw-araw, every other day, ang daming nagpapakonsult talaga sa atin. Ewan ko ba bakit naman ganito. Dati hindi rin talaga ako naniniwala, pero alam niyo po, ang dami na nating natulungan ng mga kababayan natin. Ilang taon na yan. Para pala itong, ang numerology, para pala itong medicine. Para itong medicine sa life path ng tao. Na ang tao pala, ganito lang yun. Ito ay hindi ito panghuhula. It's a matter of persuasion. A law of persuasion, you are persuading somebody to believe and trust you. So, if the person, minsan kasi kulang lang tayo sa motivation. Kapag nawawala ang motivation natin, we're going down. Nilalamon po yung utak natin, yung emotions natin. Especially now, ang madalas na nagpapakonsult sa akin, mga love life. Okay. I'm telling you, I've been through a lot. This love story of mine is really deep. Dati, sinusumpa niyo ako na mag-asawa na. Nung nag-asawa na ako, hindi niyo man lang sinabi sa akin na ganito pala, na ganito ang dadanasin ko, na ganyan. Alam niyo yun, dinamay niyo ako sa sumpa niyo eh. Pero hindi ko naman po yung pinagsisisihan. It's a great lesson. Yes, it's a great lesson. It's a blessing for me. Meron tayong 9 minutes. Sumesenyas na yung ating kaibigang Say. 9 minutes? Tayo yung magpapaalam na ba? Hindi. Pwede pa. 9 minutes pa. Oo. Ayun. Kung sa may mga katanungan po sa ating mga viewers, you can drop your comments in our, dito sa aming Facebook Live. Yes. And also sa kung saan-saan po ba ito.
And maraming salamat sa nakikinig sa atin, sa 1134 KSC ng AFP Radio at sa lahat ng ating mga kasundaluhan. Maraming salamat sa inyong mga at ang mga sundalo from Guam, US pala yun. Sila yung talagang bumibili ng aming mga produkto. Yan, yung aming mga mushroom. Maraming salamat sa inyo. Ayan, ako masarap Ayun. yan. So, kapag kayo po ay may mga tanong. Masarap yan. Kapag kayo ay may mga tanong. Okay, sa mga magtatanong, at eto na po Yes. sa atin, yung ating partner, na siya, hindi na siya ganun. Busy man siya magbibigay siya ng time sa atin. Kasi tulad niyan, dami na naman nating natutunan, para makaiwas kayo na hindi kayo matulad sa experience ko. Bukod kay Miss Jeline, marami nag-advise, kaya lang sa tamis ng mga sinabi, sa mga, tayo, na kumbinse, na pumasok. Anyway, andyan pa rin naman siya, yun nga lang, tulad ng sinabi mo, partner, meron lang mga pangyayari na di maiwasan. Hindi siya talaga na tulad ng mga iba scammer talaga, andyan lang siya, hindi nagpapakita siya, nagre-report siya. Yun nga lang yung delay, isang taon na, grabe na, mag-isang taon na. Kaya itong a-advise sa atin ni partner, susundin natin yan at bibigyan ko kayo ng update sa magiging result ng gagawin sa atin ng ating partner. Kailang sumunod sa tayo, Yes. So, ayusin ko muna to si Tita Terry. Kasi actually mahal ito. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, sige na lang, libre. Okay? Yes, pero wag niyo naman po akong araw-arawin kasi pati-drain po ako. Yes, alam natin, ang service ni Miss Manny Bagit. Hindi basta-basta. Pero pag sa programa po natin, eto, naririnig nyo yung mga dapat gawin na tindi for Ghostman. Napakalaking halaga na yan. Kung tayo ay charge ni Miss Manny Bagit. Kung ito'y charity yung ating program, at nandito siya voluntarily, ay tutulong sa atin through our program. Kung may katanungan kayo, sasagutin po kayo, libre po yan. Ayan po. At hindi lang po yan sa ating pong susunod po na mga programa, tulad po ng kailangan namin talakayin ni Miss Manny Magnet, itong nagaganap na giyera. Alam ko marami itong mga sasabihin tungkol sa yan yung ngayon kung bakit yung next natin episode, yan naman po ang pag-uusapan natin para makuha nyo rin po kung ano ang nangyayari sa ating mundo. Alam po niya yan. Kaya sige, ano ba? Tama. Okay, iba kami babatiin ka Okay, pa lahat. Yes! Nakatingin ako, may babatiin pa pala ako. Top Javi International Manpower, Marilu Palay Tirado, that's my best friend. Nasa magandang kwento namin itong best friend ko na to. Nasa Australia na siya, and congratulations, best friend. I love you. Jen Loyola Santiago from Makati. Ayan. And of course, Mami Proline Olmes. And Bang Francisco. So, yan. Marami pa. Si Loretta na ating masugid na tagapakinig at nanonood sa atin, talagang walang humpay sa pagme-message sa akin ng buong taon. Hindi pa natin natutalaw yan, diba? Sa Pampanga, yung kanyang farm. Diba? Dalawin naman natin ang kanyang farm at makikita tayo ng mga gulay doon. Siguro mag-schedule tayo. Okay, meron pa tayong 5 minuto, Sige, go ahead. Huwag niyo pong kalimutan i-follow, likes, and share yung ating pong Armed Forces Radio. Yan po. At syempre yung aming pong group page ni partner, yung Buhay OFW ngayon, Puso Pera. At saka ano pa ba yun? Puso Pera. Yan, yung maganda yun. Ano na yan, Kapalaran. Topic At yan. iba pa. Oo, yan. At mapapanood nila tayo tuwing Wednesday, 6 to 7 o'clock, DWDD AFP Radio Station. At tayo po ay live din, sa ating mga live streaming, sa ating po mga group, sa 4 na suot po ng mundo, sulok. At kumusta po, at mabuhay po ating mga vloggers na kaibigan, Ito po, lagi niyo po tayong i-collab yung ating pong Boses ng Kaol Pilipino at yung aming pong episode po ni Miss Manny Magnet. Alam ko, interesting sa inyo to, sa ating mga kaibigan vloggers. And of course, siguro, Yes.
Actually, tayo kasi yung nagbibigay ngayon ng mga advices pa lang, no? Na medyo energy something. So, ito ay very interesting. Hindi pa tayo nadidiscover ng mga vlogger kasi Yes. parang ngayon pa lang ako ulit lulutang. Na lang, yes. Pero medyo mahigpit po ang aking enerhiya at ako po ay hindi basta-basta talaga Yes, nagpapaunlak. tama yun. So, Kaya- pag-usapan natin ng mabuti. Mapapanood nyo lang si Miss Manny Magat pagkasama nyo ako. Wala mga vlogger. Tayo Yes, po yung DWDD kakulab lang po yan. tayo. Yes. May mga consequences at saka may mga rules kasi tayo. Kaya correct. medyo maingat rin tayo sa pagharap. Kahit itong mga vlogger natin kasi minsan energy-wise maaaring magka-conflict tayo or Correct, maaaring maging ano tayo. So, medyo delicate Excuse tayo me to sa dyan. mga vloggers ha, kasi di naman po lahat ay ganon. Meron po, ang mga kaibigan po nating vlogger, mga ano po yan, matitino, hindi po fake news. Ang inaano yan, palay mga information, mga maganda ang kanilang mga topic. Ayaw po namin ng fake news, bawal po yan. Wala pong ganyan, walang politics. Ang aming pong Mahigpit program, pang pinagbabawal ng ating gobyerno yan. yes. Kaya pag sa amin, kami ni Miss Manny Magnet, sigurado kayo. Walang fake news. Lahat yan. Ayan, okay. Pansamantala siguro, ikaw muna ang magpaalam. Okay, maraming salamat po sa lahat po ng ating tagapakinig at nanonood, sa ating mga kapulisan, kasundaluhan, at sa ating mga OFW, sa ating mga kababayan, sa ating mga kino-coach, mga estudyante natin, at sa mga taong nagmamahal sa atin. Maraming salamat. Muli, ito po ang inyong Miss Jaline. Actually, I'm known now as a coach before. It's Miss Manny Magnat. As coach, they called me like that. But I'm simply Coach Jaline. So, be the magnet of the universe. Yes, palakpakan po natin. Salamat sa iyong muling pagbabalik. Namiss ka namin. And of course, ayan, palagi na rin natin siyang mapapaano. Basta hindi yan busy, nandito yan sa atin. Pero alam natin ang buhay ni Miss Manny Magnat, Yes. super busy. Kaya inaano ko lang yung time niya talaga. Okay, pansamantala na po kami magpapalam. Sana po marami kayong napulot na for Ghost Man. Malapit na, ilang buwan na lang yan. Mag-ingat po kayo. At ako naman po, sasabihin ko sa inyo yung resulta ng pagkontra ni Miss Magnet sa nangyari sa akin itong last 2024. Okay, maraming salamat po mga kasundaluhan sa ating po mga OFW. Ingat po kayo dyan. Si Founder Albert Gonson, ano man yung hinuhukay mo dyan sa Davao, sana maiuwi mo na lahat yan dito. At ingat kayo. Okay, pansamantala na po. Okay. Ay po yung magpapaalam. Ito po si Terry Alpha and of course, ang ating partner, Miss Manny Magnet. Mabuhay ka. Maraming salamat po. Yes.